Bago po tayo magsimula, tayo po muna manalangin. Okay, let's bow our heads and close our eyes. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa araw na binigay mo sa amin. Thank you so much. Ginising mo kami. Salamat, Ama. Binigyan mo kami ng strength, Lord God, for today. Salamat, Lord. Inihatid mo kami dito ng ligtas. Salamat, O God, dahil na kami nakakapag-worship sa iyo. Salamat, O God, nakakasama namin ang aming mga kapatid. Thank you so much, O God, sa napakadaming blessings na minsan ay nakakalimutan namin. But Lord, thank you. Thank you so much. And Lord, right now, as we listen to your word, turuan mo kami. I pray, Father God, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ay patuloy na magturo sa amin, Lord God, ng iyong salita. And I pray, Father God, na ang buhay ng bawat isa ay mabago. Father God, I pray, Holy Spirit, have your way. In Jesus' name, amen. Yan. So, katulad nga po ng pagkabanggit ni Pastor Ernest, ako po taga Winnipeg. Yan. Sino po ba dito ang dating taga Winnipeg? Meron po ba? Wala? Ayan. Ayos lang ho yan. Wala pa? Ayan. Bisita po kayo. Madami po dong patag. Ayan. May bundok kayo dito doon patag naman. So, may iba naman. So, ako po ay youth pastor sa JA1 Winnipeg under Reverend Wesa Abat. Yan. Ang napakagandang asawa ng ating supervising pastor, si Doc Jing. Yan. So, ayun po. Magsimula na tayo. Amen. Ang title po ng aking i-share sa inyo ngayong hapong ito ay Galingan mo na. Iyon na. Galingan mo na. Makikisabi nga sa katabi, galingan mo na. Galingan mo na. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. The Lord bless His word. Amen? Alam niyo po, may isang bangko ang nagbibigay ng $86,400 every day. And every day, i-deposit po ito sa account mo. Yan. Pwede mong gastusin however you want, wherever you want. Kung gusto mong bumili ng pagkain, sige lang. Kung gusto mong mag-travel somewhere else, sige lang. You can spend it wherever you want, however you want. Pero, ang policy ay whatever balance is left, whatever balance, yung hindi mo naubos sa araw na yon, it will be gone each evening. Yun. Mawawala. Hindi mo pwedeng i-save sa savings account mo or wherever. Hindi pwede. Yun ang policy. No balance is carried over from day to day. So, tanong, if you knew if you are qualified na tumanggap ng $86,400 every day, kung alam mo na pwede kang tumanggap nun, tanong, withdrawin mo ba lahat? Ha? Withdrawin nyo lahat? Yung $86,400? Sino nagsasabing yes? Yan. Sino naman nagsasabing no? Sino nagsasabing scam lang to? Ha? Okay. Ano ga po, Pastor, ang pangalan ng bangkong iyon? Ang ma-legit check natin. Ano? So, actually, ikaw at ako ay may account sa bangkong ito. May account tayo? Hindi ko alam yon. Lahat tayo may account sa bangkong ito. At ang pangalan ng bank na ito ay TIME. Time. Hindi ho time ha. Time.
Time. Every day, you are given 86,400 seconds. It is up to you kung saan mo gagamitin. Gamitin mo sa trabaho, sige lang. Gamitin mo sa pamilya mo, sige lang. Gamitin mo sa friends mo, sige lang. Gamitin mo sa cellphone mo, okay lang. It's up to you. Pero ang policy, once naubos mo na, it is gone. The hours you spend today, the hours that you will spend later today, the hours that you will spend tomorrow, next week, next month, once naubos mo na, they are gone. Hindi na babalik. And yes, hindi mo pwedeng i-save. You cannot hold it. What you are given today is what you are given today. Question. Saan mo ginastos ang 86,400 mo? Tanungin mo ang katabi mo. Where did you spend your 86,400 seconds? Anong ginagawa mo sa oras mo? Iyon. Sino po dito yung naka-experience na siya ng sayang na gastos? In English, a waste of money. Iyon. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ata ang pinapatamaan. Ano ba yung waste of money? It means gumastos ka para sa isang bagay pero hindi mo din naman napakinabangan. Waste of money. Example, damit na binili nung sale pero hindi na sinuot. Iyon na. Tingnan mo yung katabi mo. Narinig mo yon? Bag na i-display sa cabinet. Inumok na. Bumili ng madaming makeup, nag-expire lang. Yeah. Collection. May ganun pala. Okay. Bumili ng flowers at chocolate, hindi naman sinagot. Ouch. Ay. Handa. Subscription sa app na hindi naman ginagamit. Yun. Sapatos na binili pero hindi ginamit. Pagkaing binili, hindi naman inubos. Yun. Sayang na gastos. Sabihin mo nga sa katabi mo, sayang. Dapat binigay mo na lang. Sayang ano? Alam niyo pa kung ano yung sayang? Eto, oras na sinayang sa pag-scroll. Iyo. Alam niyo ba na by average, Canadians spend 6 hours and 18 minutes per day using the internet. 75% of it are on social media apps. That is almost 1/3 of your day. Wow. 1/3 of your day nasa social media. Ay hindi naman ho kami, Canadians. Pilipino po kami. Sige, Pilipino. By average, Filipinos have 8 hours and 52 minutes of screen time per day. Mas madami. Canadian na lang tayo. We ranked third sa pinakamataas na screen time in the whole world. Wow. Palakpakan. That is more than 1/3 of your day.
scrolling endlessly. Tanungin mo nga ang katabi mo. Tanungin mo, anong screen time mo? 4 hours, 6 hours. Meron ba ditong 15? Wala naman. Praise God. Sayang. Sayang ang oras. Ano pa ang sayang? Eto, oras na hindi invested wisely. Yun. Alam nyo ba that time is something that you cannot save, but you can only invest. Hindi mo mapipigilan ang oras na tumakbo. Mai-invest mo lang ito. Amen? Marami kang pera sa bangko na lumilipad lang kasi hindi nakabudget. Ganon din sa oras. Maraming oras tayo na lumilipad lamang dahil hindi nakaschedule sa priority. Hindi invested wisely. Alam nyo, according to the recent TimeWatch survey, only 12% have a dedicated time management system. Tanungin mo nga yung katabi mo, parte ka ba nung 12%? Mahirap po yan, Mami. Mahirap po yan. Wala mo katabi. Kaya madaming nai-stress sa school eh. Sa mga kabataan dito. Kaya madaming nai-stress sa school. Imbes na mag-aral, tumulog. Bakit natulog? Kaka-cellphone. It's the cellphone. Sayang ang oras sa hindi invested wisely. Sayang kasi hindi na babalik yun. Once naubos mo na, naubos mo na. Amen? Kaya madaming nai-stress sa bahay. Imbis na magpahinga, pagkatapos ng trabaho, lahat ng imisin sa bahay, inimis na. At tumawa ang mga nanay. Eh anong nangyari pagkatapos? Burnout. Na-burnout. Wala naman ho naglilinis dito sa bahay eh. Katatamad naman ho nang nasa bahay eh. At tumawa. At tumawa ang mga nanay. Sayang. Hindi na babalik yun. Ano pa? Ang mga bagay na sayang. Ito pa pala. Kaya madaming nai-stress sa spiritual life. Imbes na magbasa ng Bible, inuuna games, inuuna Netflix, inuuna pag-i-scroll. Kaya anong nangyayari? They feel stressed, depressed, anxious, worried about life. Sayang. Imbes na meron ka ng strength to face the problems of your day, dahil hindi mo inuna si Lord, dahil hindi invested wisely sa iyong spiritual life, ang iyong time, ngayon depressed ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam nyo, ito ang sabi ni William Penn. Time is what we want most, but what we use worse. Ang oras, ang gustong-gusto natin. Gusto natin, meron tayong time para sa family. Gusto natin, meron time tayo for the ministry. Gusto natin, meron tayong time for ourselves, pero hindi natin ginagamit ng maayos. Kaya pa? Kaya pa? Ito pa. Oras na sinayang sa pag-worry. Oo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magagalit. Lalo na sa asawa mo, huwag kang magagalit. Kung katabi mo ang asawa mo, sasabihin mo, huwag kang magagalit.
Kadalasan, ang babae ang magaling mag-worry. Babae ang magaling mag-worry. At ine-express nila yon. Tama? Sasabihin nila sa kanilang asawa, naku, paano na ito? Paano na ito? Paano yan? Anong gagawin natin dyan? Bias. Ito. Kaya silang sinasabihan minsan na si OA sa relationship. Ano? Ang lalaki daw, nonchalant. Mga walang pakialam. Hindi nila iniisip ang bukas. Alam nyo, pagdating sa pag-worry, parehas lang. Ang mga lalaki, iniisip nila yan. Hindi lang nila ine-express. Kaya minsan, tahimik yung mga yan. Sino yun? Iniisip nila yan, kaya sila'y tahimik. Pero, parehas nagwo-worry. Parehas nagwo-worry. Lahat tayo nagwo-worry. Ang tanong, pagkatapos mong mag-worry, anong nangyari? Pagkatapos mong mag-overanalyze, sino ang naparalyze? Nasayang ang oras. Luke 12:25. Who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Sino daw dito? Ang kapag nagwo-worry ay dinadagdagan ng kanyang buhay. Sayang ang oras sa pagwo-worry. When you worry, you do not add an hour to your life. Nagbabawas ka pa. Sayang. Sabihin mo sa katabi mo, sayang. Sayang. Ito pa. Okay pa kayo? Okay pa? Amen. Kaya pa? Oras na sinayang sa pagpoprolong ng emotion. Uy. Gumising ka ng galit. Tanghali na'y galit ka pa rin. Buong araw ka na lang galit. Hello. Iyon na. Sino dito nagdadrive? Yan, nagdadrive ka. May biglang kumat sa'yo. Nainis ka ng sobra. Tanong, gaano katagal kang bubusina? Gaano katagal kang may inis? Dala-dala mo hanggang bahay? Dala-dala mo hanggang school, trabaho? Kawawa ang madadatnan. Nagkamali ka. You failed at something. Hanggang kailan mo sisisihin ang sarili mo? Hanggang kailan ka mag-PPT party? I'm not worthy, I'm not worthy. Failure ako, failure. Bulok, bulok. Bubu, bubu. Hanggang kailan? Sayang ang oras? Bangon. No, ito pa. Nagtampo ka. Nagtampo ka kahapon. Pahahabain mo pa ba yan hanggang ngayon? Amen? Sino yan? Alam nyo, ito, this we learned sa aming 10 weeks of marriage. Ayun. 10 weeks of marriage. Ito, i-clear ko to ha. Ako po yung nagtatampo dito. Sa aming mag-asawa. Pero, alam nyo, ito natutunan namin. Sayang ang oras sa pagtatampo. Alam nyo kung bakit? Bakit, Pastor?
Kasi magmamahalan pa rin naman kayo. Amen? Sayang ang oras na kayo'y magkasama. Amen ka po. Huwag nang pahabain ha ang pagtatampo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag na ikaw tampo. Ano nga po ang English sa tampo? Ano ang English sa tampo? Ha? Tampo, 10. Sayang ang oras sa pagpuprolong ng emotion, ha? May nakagalit ka. Pastor, hindi ka pa ba tapos? May nakagalit ka. Hanggang kailan mo iiwasan? Hanggang kailan mo titiisin? Sino ho, Pastor, yung taong iyon? Bahala na ho siya sa buhay niya. Malaki na ho siya. Dapat ho siya ang nagsosorry muna. Hindi. Hanggang kailan mo titiisin ang pangungusap ni Lord sa puso mo na magsabing ikaw na muna ang mag-apologize? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Pastor, hindi po ba natin need to process our emotion? Hindi po ba natin need ng time para mag-process ng ating emotion? Well, of course, you can process your emotion and you must process your emotion. Hindi ko naman sinasabing bawal ang hindi ko sinasabing bawal magkameron kayo ng emotion na ganon. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan? Alam niyo ba, kilala niyo ba si Prophet Samuel? Sino dito kilala si Prophet Samuel? Yan. He appointed King Saul as the king of the Israel. Amen? Pero nung time na si King Saul, he disobeyed God, ni-reject siya ni Lord. At umiyak si Samuel. Umiyak siya. Umiyak siya na ng umiyak. Alam niyo ba kung anong tanong ni Lord kay Prophet Samuel? How long will you mourn? Hanggang kailan ka iiyak? Hanggang kailan ka iiyak sa situation mo? Hanggang kailan mo iiyakan yung taong iyon? Hanggang kailan? Sayang ang oras. Amen? Sayang ang oras. So, yes, process your emotion. Pero, huwag kang magdudwell dyan. Amen? There must be a time na magdidesisyon ka na not to stay under that emotion. Sayang ang oras na inaksaya lamang sa emotion. Sayang. Pastor, bakit mo po ini-emphasize ito? Bakit mo po ini-emphasize na sayang ang oras sa pagpoprolong ng emotion, sayang po ang oras sa pagwo-worry, sayang ang oras sa mga unscheduled events? Bakit nyo po ini-emphasize ito? Ito yon. Kasi ang nasayang na oras ay nasayang na buhay. A wasted time is a wasted life. And a wasted time every day, in the end, is a wasted life. Amen. Akala kasi natin, nandito tayo forever eh. Akala natin, mahaba ang buhay natin. Akala natin, nandito tayo after 120 years. Kaya hindi natin iniisip ang oras. Amen? Healthy naman po ako, Pastor. Bata pa po ako. Masaya po ang buhay ko. May jowa ako. Hindi po ako nai-stress sa buhay. Kontrolado ko po.
Manageable po ang aking stress. No. Hindi natin alam ang bukas. We don't know what's gonna happen tomorrow. Sino dito nakabalita last March of that 7.7 magnitude sa Myanmar? Nabalitaan niyo yan? Kaya pala lumalabas yung mga anglerfish ba yan? At saka yung mga oarfish or doomsday fish, sinasabi nila. Pero, alam nyo ba that in that 7.7 magnitude, 3,603 ang tao na namatay. Ngayon, sinong makakapagsabing mahaba ang kanilang buhay? Sinong makakapagsabing bata pa sila? Healthy pa sila? In just a matter of one day, wipe out. Sayang. Okay. There is a common destiny for all. There is a common destiny for all. Bata ka man, matanda, ikaw man ay mahirap, middle class, ikaw man ay mayaman, estudyante, nagtatrabaho, single or in a relationship, healthy o may sakit, success ka man sa buhay o ikaw ay nagsisimula pa lamang, we all share a common destiny. Lahat po tayo dito, in 120 years, wala na. This is the common destiny for each and every one of us. Death. Pastor, hindi po ba resurrection? Bakit? Pagkamatay. Alam nyo, pag pinag-uusapan kasi ang kamatayan, tumatalino tayo. Amen? Sayang ang buhay na iniligtas ni Lord. Sayang ang buhay na iniligtas ni Lord kung tayo naman ay hindi magiging wise when it comes to our time. Amen? So, pag-usapan natin to. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Uulitin ko po sa inyo, bata ka man o matanda, mahirap, mayaman, estudyante, nagtatrabaho, single, in a relationship, healthy, may sakit, sumakses ka na sa buhay o nagsisimula ka pa lamang, we all share a common destiny. Lahat tayo in 120 years, wala na dito. Sinong gusto na siya after 120 years, nandito pa siya? Ha? Ikaw na lang. Sinong kilala dito si Francisca Susano? Yan. Si Lola. Hindi ko po Lola, pero si Lola. Si Francisco Susano is believed to be the oldest Filipino woman to ever live. Alam niyo kung kailan siya pinanganak? Tanungin niya ako. Yeah. Siya ay pinanganak September 11, 1897. Wow. Yan ay panahon pa ng Espanyol. According to the records, si Francisca Susano is the last woman to ever live, the last 1800 woman to ever live. Siya po ang pinakahuli. At siya din po ang oldest woman ever in the whole world to be validated by the Guinness World Records. Pilipino po yan. Philippines. She lived for 124 years. Wow. Sinong gusto siya mabubuhay ng 124? Ayoko.
125 pa. Siya. Okay. In today's time, ang oldest po ngayon ay saan nga ba ito? Brazil. Siya ay si Canavaro Lucas, Ina Canavaro Lucas, and she is 116 years old. The oldest Filipino woman ngayon, in our time, ay si Apo Wang Od. Yan. Susunod. Yan. Grabe. Model. 108 years old po siya. Sino dito kapag 108 siya, model siya ng Vogue? Ha? Grabe. Si Apo Wang Od. Kilala niyo po ba yan? Yan. Kilala nga siya. This is my point. Umabot man tayo ng 120 years in our life, still, there is a common destiny for us all. There is a common destiny on where we are heading. Mahaba man o maikli ang buhay mo, we all share a common destiny, and that is death. Mahaba man o maikli ang buhay mo, darating at darating at darating din ang panahon that we will reach our end. The question is, do you have any regrets? At tumahimik ang lahat. Time to reflect. Time to reflect. Ano na bang ginagawa ko sa buhay ko ngayon? Time to reflect. Saan ko ba inuubos yung aking 86,400? Saan ko ibinubuhos ang aking oras? Time to reflect. I don't want na tayo ay darating sa panahon na we are in our deathbed, cut, na sasabihin natin, sayang, sana hindi ko inubos ang aking oras sa kasi cellphone. Sayang, sana hindi ako nagdwell sa aking emotion. Sayang, sana ginawa ko ang best ko. Sayang, sana ginamit ko ang aking youth sa paglilingkod kay Lord. Sayang, sana. Sayang, sana. Ngayon, kung ikaw ay may regrets, kung yes ang sagot mo sa tanong na do you have any regrets, at kung may regrets ka noon na daladala mo pa rin hanggang ngayon, may sasabihin ako sa iyo, tama na. Tama na. Tapos na yon. Tapos na yon. Be wise. Sayang ang panahon. We have to move forward. At ito na ang gagawin mo. Tama na ha, tama na ang regrets. Ito na ang gagawin mo. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Do it with all your might. Sino dito ang napapasali siya sa team sports? Kahit noon. Team sports nung kayo ay kabataan, team sports nung kayo ay college student or what? Yan. Diyan sa team sports, laging may lumalabas na ace player. Tama? Meron din namang bench. Yan. Usually, ang ace player ang nagbubuhat sa team. Tama? Meron din ganyan sa e-games. Merong nagbubuhat at merong pabuhat. Yan. Anong mapapansin nyo sa ace player? Lalo na't kailangan nilang manalo. Playoffs na, nanonood ng basketball dito. Pero anyways, sino dito nakakapansin sa mga ace player, lalo na kapag kailangan nilang manalo? Anong ginagawa? They step up. Ano pa? Nagli-lead? Ha? Namumuwersa? Tama. In one word, ginagalingan. Tama? Ginagalingan.
They are so focused sa laro na ginagalingan nila. Kaya ang title ng ating preaching ngayon ay Galingan Mo Na. Galingan mo na. Amen? This is what it means to do things with all your might. Galingan mo na. Galingan mo na. Sabi sa verse, anuman ang ginagawa mo, galingan mo na. Anuman ang pinagfofokusan mo, galingan mo na. Anuman ang binibigyan mo ng effort, galingan mo na. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-aral ka. Huwag kang magkating. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, magtrabaho ka ng maayos. Amen? If you have a goal in mind, financial goal man yan, physical goal man yan, careers man yan, make a plan. Study it. Huwag ka agad sumuko. Galingan mo na. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, galingan mo na. If you are with your family, then be with your family. Minsan kasi tayo, we are with our family but we are absent when we are there. Ang ating isipan nandun sa trabaho. Ang ating isipan nandun sa kung ano man. Galingan na. Amen ba? Galingan na. If you are in church, makinig sa word, mamaya na ang cellphone. Amen? Alam nyo, in every area of our life, whatever our hand finds to do, anuman ang iyong ginagawa, galingan mo na. Galingan mo na. Ibigay mo ang best mo. Sabihin mo sa tabi mo, ibigay mo ang best mo. Alam nyo, there are many aspects in life. Amen? We have emotional aspect, physical aspect, spiritual aspect, financial aspect, and all that. We can discuss all. Pero ang tanong, ano ba ang pinakamahalaga? Family? Ano ba ang pinakamahalaga? Trabaho? Study? Career? Ano ba? We can discuss every aspect, relationship, emotional, etc., etc., etc. Pero ano ba talaga ang pinakamahalaga? Kasi dapat malinaw Dapat malinaw. Bakit? Kasi we have limited time here on earth. Dapat malinaw. Kasi kakunti na nga ang oras natin tapos gugugulin mo pa sa mga bagay na hindi naman nakaka-apekto sa eternity. Amen? Dapat ang ginagawa natin is something that will impact eternity. Amen ba? So, saan ko ba dapat galingan, Pastor? Saan ba? Mark 12:29 to 31. The most important one. So, alam na natin. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this. Love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. I want to remind each and every one of us. Na ang ating buhay ay napakaikli just to revolve around us. Anong para sa akin? What would it benefit me? Gusto ko ito ang gusto ko, ito ang aking pupuntahan, I will build my life on this. Napakaikli ng buhay na nagre-revolve lamang sa ating sarili.
Amen? I don't want us na tayo as JA1 people, as disciples of Jesus Christ, na tayo, we spent our life just for ourselves. Na ang ating buong araw, buong taon, buong years natin dito sa lupa, ang ating focus lang ay ating pangsarili. No. Lagi niyong tatandaan, as JA1 people, tayo ay disipulo ni Kristo. We are disciples of Jesus Christ. Kaya dapat ginagalingan natin sa pagiging disciple at sa pag-disciple. Amen? To love God and to love people. Amen ba? Konting testimony. Nung ako po'y nasa Philippines 2 months ago, yan, di kinasal, Praise God. Kinasal. Days after our marriage, or our wedding, may narinig akong preaching. And in that preaching, the Lord impressed upon my heart na there is nothing left for me to do but to serve God. Wala na. Wala nang iba akong gagawin kundi ang maglingkod kay Lord. There's nothing left for me. At shinare ko yun sa aking asawa. So, of course, bumalik ako dito, Canada. And, syempre, merong iyakan. Yan, namimiss mo eh. So, magpaprocess pa ng papel, so, and all that. Pero madalit sabi ay, we are apart physically. And syempre, sabi nila, ang homesick daw ay naglalas ng 2 weeks. Tama ba yun? No? Hindi nyo namimiss ang inyong asawa. Hindi. Ginagalingan nyo na. Okay. Pero ang sabi ko sa asawa ko, sumulat ako ng letter sa kanya. Yeah. Sumulat ako ng letter sa kanya. Iniwan ko dun sa table namin doon. And then, sabi ko sa kanya, basahin mo to after mong bumalik, pagkahatid mo sa amin. And ang nakalagay doon ay, inuna ko talaga doon sa letter na yan, that there is nothing left for us to do but to serve God. Wala na. Wala na tayong ibang gagawin kundi maglingkod kay Lord. And I want to set our mind on that. Para ang emotions namin ay hindi lamang para hindi kami mag-dwell sa aming emotions na namimiss ko ang asawa ko, mahirap ang buhay sa Canada, ganito, ganyan. I don't want us to dwell on our emotions, but I want us to focus on the goal. To love God and to love people. So, eto na. Galingan mo na ngayon. Simulan mo na ngayon. Ayusin mo na mula ngayon. Kung naglilingkod ka na dati, ituloy mo na. Kung kinikilala mo na si Lord dati, mas galingan mo na. Kung lumayo ka man kay Lord dati, bumalik ka na. Mag-decide ka today na aayusin mo na at gagalingan mo na. Decide today. Amen? Pastor, bakit ngayon? Why now? Bakit ko kailangang galingan ngayon? Why should it be so urgent na sinasabi mo now? Ito ang reason. Number 1. Because death is a certainty. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there's neither working, planning, knowledge, or wisdom. Pwede kang kumain ng tama. Pwede kang mag-diet for the rest of your life. Uminom lamang ng tubig for the rest of your life para maging healthy. Pwede kang kumain ng pansit dahil yun daw ang sabi na pampahaba ng buhay. I don't know. Pwede kang mag-exercise to keep your body fit.
Pwede kang uminom ng vitamins and supplements to support your body. Pwede kang gumamit ng sabon na pampabata. Mag-makeup para mawala ang signs of aging. Magdamit na parang youth para in. Sumabay sa trend para magmukhang bata. O maging isip bata, pwede din. Pero alam nyo, hindi mapipigilan ang pagtanda. Higit sa lahat, hindi mapipigilan ang kamatayan. That, my friend, is a certainty. Hindi yan posibleng mangyari, ha? Mangyayari talaga yan. Pastor, ba't mo pinapalungkot ang aming buhay? Hindi. I want just each and every one of us, ready tayo. Ready tayo. Para magawa na natin yung tama. Amen ba? That, my friend, is a certainty. Mangyayari talaga yan. Tanong, kapag dumating ka na sa time na yan, do you have a relationship with God? Tanong, baka sabihin natin, yes po. Tanong, how is that relationship? Once a week conversation? Na tumahimik ang lahat. Sa mga nagsaserve na, did you serve Him well? Ginawa mo ba talaga yan para kay Lord? O ginawa mo para sa papuri ng tao? Nagawa mo ba ang purpose and calling ni Lord sa buhay mo? Pastor, bakit mo pinapalungkot ang aming buhay? Well, I want to remind each and every one of you, it is not too late to do it right. To do things with all your might. Hindi pa huli ang lahat para galingan mo na. To give your best to God. Bakit? Kasi nandito ka pa eh. Buhay ka pa eh. Kaya galingan mo na. If you are serving God, galingan mo na. If you have done something wrong, makipag-ayos ka na kay Lord. Huwag mong hahayaan na aabutan ka pa ng kamatayan. Dahil it is a certainty. Doon lahat pupunta. Kaya ayusin mo na. Galingan mo na. Ito ang sabi ni Doc Jing, we have one life that lasts that will soon pass. Kaya galingan mo na. Galingan mo na. Pastor, bakit ko gagalingan ngayon na? Number 2. Life is too short. Life is too short. Ito, tinanong ko to sa Winnipeg, sa youth ng Winnipeg, nung family camp namin. If you only have 7 days to live here on earth, what would you do? At inisip nila, ano ba yung gagawin namin? And the common answer is, more time with family, I want to enjoy life. Pastor, I want to eat the foods that I never ate. I like to travel the world to get it right with people and to get it right with God. Ano yung nangyari? Naiisip lang natin gawin ang tama kapag bilang na ang araw natin. Tama? Naiisip lang natin ang tama, na gawin ang tama kapag alam na natin na in about 7 days, wala na tayo. Ay, Pastor, pinapalungkot mo kami. Pero ito ang sinabi ng Bible na kailangan nating matutunan eh. Psalm 39:4. Teach me, O Lord, about the end of my life. Teach me about the number of days I have left, so that I may know how temporary my life is. Basahin ko sa Tagalog.
Panginoon, ipaalam mo sa akin ang katapusan at kung ano ang sukat ng aming mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Gaano ba kahaba ang ating buhay? Gaano ba kahaba ang ating buhay? According to statistics, the current average life expectancy ng mga Pilipino is 71.92. Sa lalaki, 67. At sa babae naman ay 76. Mga lalaki, galingan na. Galingan nyo na. Mas mahaba ang buhay nila. Canadians, particularly Edmonton, yan, ang average lifespan ng lalaki is 81.6. So mas mahaba pala tayo dito. Ano? At ang babae naman ay 84.1. Talo pa din tayo. Ano? Galingan na. Galingan na. Ang highest life expectancy sa Canada ay nasa Richmond, BC. Up to 87 years. Huwag kayong lilipat. Kung iiwan si Pastor Ernest, ay talaga. This is what Psalm 90:10 says. Our days may come to 70 years, or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. Hanggang 70 to 80. 70 to 80. Paano ko po pag gano'n na ako, 90? Di bonus na. Tanong, ilang taon ka na? Walang ganyanan, pastor. Walang ganyanan. Sige, ako na lang. I am 26 years old. I know. 26 years old. If I were to live up to 80, so gracious ako ha, gracious ako sa sarili ko. If I were to live up to 80, 80 minus 26. Yeah. 54. Yan, 54. Ang galing niyo sa math. Nakasulat din dito, 54. 54 years na lang. 50, mahaba pa yun, pastor. 1/3 of 54 years, tulog ako. Assuming I sleep 8 hours a day. So anong 1/3 ng 54? Nakasulat dito. So 18. 54 minus 18. 36. 36 years na lang. 36 years na lang ako? Kakain pa ako. Liligo. Huwag na maligo. Huwag na matulog. Whatever is left, that is the time that I can serve God. Kung 80, paano kung 70? Di bawas na naman. Tapos magse-cellphone ng 9 hours a day. Oh. Life is too short para hindi maglingkod kay God. Life is too short para hindi kilalanin si Lord. Ay. Unless we count our days, unless we think that death can happen anytime soon, and unless we think that life is short, we will always live in a delusion na, okay lang, bukas na lang. Okay lang, nagsisimba naman ako. Konting konting kasalanan lang naman to. Konting diversion. Okay lang, sumisimba naman ako. Tama na yon. Okay lang, unahin ko muna dreams ko bago ako maglingkod kay Lord. This is the delusion of a short life. Akala natin mahaba ang buhay.
unless we count our days, we will continue to live foolishly. Unless we count our days. Kung gusto mong galingan na, ayusin mo ang spiritual life mo, mag-serve ka na kay Lord, understand that life is short. Psalm 90:12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. A person who understands that life is short, hindi na niya sinasayang ang kanyang oras sa emotion. Pinaprocess niya agad yon. A person who understands that life is short, hindi niyan sinasayang sa doom scrolling. Hindi niyan sinasayang sa pagwo-worry. A person who understands that life is short, hindi niya sinasayang ang buhay niya sa tampo, sa inggit, sa galit, sa unforgiveness. At siya'y awang-awa pa rin sa sarili niya. No. A person who understands that life is short is a person who never live under a negative emotion. A person who understands that life is short, ginagalingan yan. He, she are doing his or her best to make the most out of their time. Nag-i-schedule yan, nagpaplano yan, ginagalingan niyang intindihin yung kanyang asawa, ginagalingan niyang mahalin yung kanyang asawa, ginagalingan niyang magpatawad sa kanyang asawa, ginagalingan niya. Pastor, ba't puro asawa yan? Isa pa, ginagalingan yan sa Great Commission. Winning souls and making disciples. Nagla-life group yan. Amen? For God's kingdom to spread. I pray, tayong lahat yon. Amen? Last one na. Bakit, Pastor, kailangan kong galingan ngayon? This is the only time where our works will be rewarded in heaven. Pastor, kung death is a certainty and life is short, bakit ko pagagalingan? Kung nga naman, kung ang buhay ay maikli at ang kamatayan ay sigurado, bakit ko pa kailangang galingan? Makikita nyo na agad kung saan nakatuon yung isipan ng taong nagtanong. Makikita mo na agad kung saan nakalin ang puso niya. Their heart leans more unto themselves and not to God. We need to remind ourselves na dapat ginagalingan natin dito to love God and to love people. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Kasi kung lagi ang tanong natin, Pastor, bakit ko gagalingan? Mamamatay din naman ako. We need to love God and to love people. Kung sa natitira mong oras ay hindi mo gagalingan sa pagkilala kay Lord at sa pagsuserve sa Kanya, saan mo gagalingan? Sa pagsiselfon, sa pagmamarites. Saan? Pero to answer the question na, Pastor, bakit kung death is a certainty and life is short, bakit ko gagalingan? The answer is this. This is the only time where our works will be rewarded in heaven. This I say sa mga youth kapag nagsaserve sila. Si Lord na ang bahalang mag-reward sa'yo. Kasi every believer and every servant of God, lahat tayo ay papasok sa Bema Judgment. Makikisabi, Bema Judgment. 1 Corinthians 3:12-13. Anyone who builds on that foundation, si Jesus Christ, may use a variety of materials. Gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value.
When we say Bema Judgment, ikaw na believer, ikaw na tumanggap kay Lord, ikaw na nagsaserve sa Kanya, lahat ng ginawa mo dito sa lupa, yung pagsaserve mo, yung paglilingkod mo sa Lord, yung paglilingkod mo sa ministry, everything you do for the kingdom, all of it will be evaluated by the fire. Papasok lahat yan sa apoy. Kung ang pagsaserve mo kay Lord ay parang gold, silver, and jewels, na kapag dumaan sa apoy ay nare-refine, then may reward ka. Pero kapag ang iyong pagsaserve kay Lord ay parang wood, hay, or straw, sunog. Sayang lang. Pastor, ano nga pong ibig sabihin ng gold, jewel, ano na yan? Ito. Ano ang pagkakaiba ng gold, silver, and jewel sa wood, hay, and straw? Ito yan. Gold, silver, and jewels are costly. Tama? Nakakita na kayo ng gold na pakalat-kalat lamang. Yung nalaglag po. Nakakita na kayo ng silver na nandyan lamang sa batuhan? Siguro nung time ni Solomon. So, they are costly. Ano pa? Gold, silver, and jewels are found deep underneath the earth. Hindi mo yan basta makikita dyan. Hindi. Ano naman po ang wood, hay, and straw? Wood, hay, and straw are common. Yung isa costly, yung isa common. Makikita mo yan paglabas mo. Meron na dyang wood. Dito pa lang meron na hay at straw. Makikita mo yan kapag naglo-long drive ka. Amen? So, and they are also above the surface of the earth. Nakikita mo agad. Ngayon, kung ang paglilingkod mo kay Lord ay may dating sa'yo, that it costs you, yung time mo, yung energy mo, yung resources mo, and it is coming from a deep and genuine affection para kay Lord. Na Lord, dahil iniligtas mo ako, paglilingkuran kita. If it is coming from that, and it's genuine, then pagdating mo sa langit, asahan mong may reward ka. Pero kapag ang iyong paglilingkod parang wood, hay, and straw, na okay lang, inassign lang naman ako dito. Kapag ang iyong paglilingkod ay walang dating sa'yo, kapag iyong paglilingkod ay wala lang. Inassign ako dito Tumutugtog ka, inassign lang naman ako dito. Ikaw ay nag-serve sa life group, inassign lang naman ako. Kapag walang dating sa'yo, asahan mo, sayang. Kaya kung ako sa'yo, kung naglilingkod ka rin lang naman, galingan mo na. 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, that builder will receive a reward. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. Kung naglilingkod ka rin lang naman, galingan mo na. Maglingkod ka na ng may dating sa'yo. Maglingkod ka na coming from a deep and genuine affection para kay Lord. Lord, niligtas mo ako, namatay ka para sa akin, nabuhay, umakyat sa langit para ako'y mabuhay din sa iyo, then, magsaserve ako sa iyo. Amen? Galingan mo to be a disciple of Jesus Christ. Yung kinanta natin, ang ganda
Teach us kung kailan kami uupo to listen at your feet, at teach us, O God, kung kailan kami magsaserve. Napaka-importante nun. Galingan mo doon. Galingan mo to build His kingdom. Mag-focus ka sa nila life group mo. Mahalin mo ng tunay. Amen? Galingan mo sa pagdidisciple sa kanila. Huwag mong sukuan agad-agad. Every biyaya that God has given you, use it for His kingdom. Huwag mong sayangin ang natitira mong oras serving God on the surface. Serving God kasi you were just told to. Serving God, doing the Great Commission because you were just assigned. Huwag mong sayangin ang oras because the day will come. The day will come where fire will reveal everything you and I have done. If the work survives, praise God, may reward ka. But if it is burned up, the Bible says, you will suffer great loss. Pupunta ka pa rin sa langit, pero sayang. Galingan mo na. Galingan mo na. May I invite the worship team, please? Sa natitira nating oras dito sa mundo, ipakita natin kay Lord ang the best worship that we can give. Amen? This is Resurrection Sunday. Si Jesus ay namatay para sa atin, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay nagpakapako sa krus, namatay, siya ay inilibing. But after 3 days, He rose again. Completely defeating the enemy. So that we could have life with Him until eternity. Kung nalalaman mo, kung nare-realize mo ang ginawa ni Lord para sa iyo, He deserves your best worship. Amen? Kaya ngayon, ibigay natin, tayo tayo, ibigay natin ang ating the best worship. Handa na ba kayo? Huwag mo munang titingnan ng katabi mo. Focus ka kay Lord. Galingan mo ang pag-worship sa Kanya. Ibigay mo ang best mo. Best focus. Habang may oras pa. Habang may oras pa. Come on. Let's worship God. To this, what a beautiful
the kingdom. Let the people of God sing. Let the people of God sing. Yours is the name above all names. Sing unto God. Sing unto God. Not hold you, the veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. Thank you, Jesus. Hear the worship of your people. Hear the worship of your people, oh God. What a beautiful What a name. powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Receive the worship of your people, oh God. Receive the worship of your people, oh God. What a powerful name Thank you, it is. You deserve. Nothing can stand You deserve the best. against. What a You deserve the powerful best. name it You is. deserve the best. The You name deserve the best. of You Jesus. deserve the best. What a powerful Hallelujah. name it is. Hallelujah. What a powerful name it Hallelujah. Thank you, Jesus. is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Father What a God, powerful name. we thank you. We thank you for what you've done for us, oh God. Salamat, oh God, that we are here worshiping you. We are reminded, oh God, of how short our life is, how death is a certainty, and what we do here on earth is the only time, Lord God, where we will be rewarded in heaven. God, thank you for the opportunity, oh God, for us to do our best for you. Thank you for giving us the strength in our body, the willingness in our hearts. Thank you so much, oh God, for you are giving us, oh God, the conviction, Lord, to do our best now and to do our best from now on. God, I pray for these people, for the JA1 Edmonton and listening to online. Father God, I pray that each and every one, oh God, who heard your word, oh God, I pray that they will do their best from now on. They will do their best from now on, serving you, oh God. Serving you, oh God. Loving you, oh God. And loving your people, oh God. I pray, oh God, that His people, oh God, this JA1 Edmonton, Lord God, will move, Lord God, in your great commission, where they will win souls and make disciples of all nations. And I declare, Lord God, in the mighty name of Jesus, that JA1 Edmonton will be an on fire church, oh God, a fire church, oh God, who will change the city, oh God, for your glory, for your glory. They will turn the city upside down for your glory, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This we declare in your name, oh God. We say,